Magandang umaga po sa bawat isa. Ngayon po ay ang araw ng pagsamba upang ikilalanin ang Diyos na may likha. Naway sana bago po natin umpisahan ang ating pagsamba, tayo po muna ay manalangin. Pikit po natin ang ating mga mata. Ama, Ikaw ang Diyos na dakila. Ikaw ang Alpha at ang Omega. Ikaw ang simula at ang wakas. Ama, ngayong araw na ito, pinupuri ka namin. Salamat sa maghapong kalinga na iyong ibinibigay sa araw-araw. Ama, paumanhin po kung minsan nakakalimutan na namin ang iyong salita. Kung minsan ay di na namin binabasa ito. Naway sana ngayong araw na ito ang araw ng pagbabago. Naway sana sa pagbabagong ito, maging sandalan namin kayo. Sandalan sa bawat salita na maririnig po namin ngayong araw. Kaya po pakiusap kung ano man pong salita ang maririnig po namin ngayon, sana po ilagay mo po ito sa aming puso, isip at isagawa. Dinggin mo po ang panalangin ng aking mga kapatid sa IRM Kaunlaran. At sana po lagi po namin isipin kung ano po ang makakabuti para sa amin. Pero magagawa lang namin yun kung bibigyan niyo po kami ng karunungan. Kaya po sana dinggin mo po ang aming panalangin at sana po sa pang-araw-araw naming buhay gabayan niyo po kami. At sana po sa lahat, lagi po namin isipin na ang pag-ibig niyo po ay sapat at dakila. Ama, sana po dinggin mo ang panalangin ng aking mga kapatid sa IRM Kaunlaran. Naway po sana buksan mo po ang inyong tenga at sana pakinggan ang kanilang pusong nagsusumamo sa inyo. Ama, pinupuri kita, dinadalangin at sinasamba ngayong araw na ito kasama ng aking mga kapatid. Yun lamang po, maraming salamat. Amen. Magandang umaga po sa mga kapatid ko sa Panginoon. Sabay-sabay po tayong umawit at pagsamba sa ating Diyos. Hallelujah, Jesus. Kami katapuin mo, Panginoon. Yes, Lord God. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos.
mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ngayon po ay nasa panahon po tayo ng pagkakaloob. Inaanyayahan ko po makipagbukas po tayo sa 2 Corinto 9:7. Ganito po ang pagkasabi sa wikang Tagalog. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na may kagalakan. Totoo nga po na masarap magbigay sa Panginoon na may kagalakan at ibalik lang po natin sa Kanya ang ating mga natatanggap. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Lord, sa umagang ito. Tuloy, Lord, hiniling po namin ang iyong patnubay, Panginoon, sa aming gawain at nilalapit namin, Panginoon, ang aming sama-samang ikakalog, Panginoon, sa inyo. At ganun yung Lord magamit, Panginoon, to sa aming iglesia. Maraming salamat, Panginoon. Ito ang aming samadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Makikita nyo po sa ating screen kung paano po tayo magbibigay at magkakaloob ng ating tithes and offering. Muli po, magandang umaga and God bless. Isang mapagpalang umaga po sa lahat. Purihin po ang ating Diyos sa umagang ito, sa malayang pagsamba sa ating Diyos ng buhay, Diyos ng dakila, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin po ang ating Diyos at sama-sama po tayo magpasimula sa pananalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, sinasamba at tinuwalhati ka namin. Salamat po sa bagong buhay, sa panibagong kalakasan, sa kalusugan, sa panibagong pag-asa. Salamat po, O Diyos, sa malayang pagsamba. Ang patuloy namin dalangin, samahan mo po kami sa aming pagsamba at sangkapan mo ang bawat sa amin ng unawa, karunungan na mula sa iyo sa bawat aral na ihahayag mo sa amin, maunawa namin at maipamuhay namin ang lahat ng ito sa karangalan ng iyong pangalan. Maraming pong salamat, O Banal na Espiritu, sa pangalan mo po, Panginoong Hesus. Ikaw ang magpapakahayag sa amin. Ito po ang aming dalangin na may pananampalataya, papuri pa sa salamat, sa banal na pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen and amen. Isang magandang umaga pong muli sa bawat isa. Sa pribileyo na tayo malaya makasamba at makapagbuli ng kanyang salita. Tayo po ngayon ay sa ikalawang buwan na po ng taong 2020 at nasa unang linggo po ng ikalawang buwan ng Pebrero po ngayon. At salamat sa Kanya at patuloy na pangangasiwa sa atin. Ang simpleng tanong po kamusta na po ang ating kalagayan sa buhay? Sa lahat ng aspeto po. Marahil ay meron tayong iba't ibang pagtingin o pananaw. At sa umaga pong ito, simple lang po ang pag-uusapan natin ayon po sa aklat po ng ikalawang Korinto, 2 Corinthians chapter 6 verse 1. Ayon po sa NIV, ganito po ang sabi ng banal na kasulatan. As God's co-worker, we argue not to receive God's grace in vain. Purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita. Ang pag-uusapan po natin ay biyaya ng Diyos. Ang tanong ay kung nararamdaman ba natin o nadarama ang biyaya ng Diyos o hindi sa sitwasyon ng kalagayan ng mundo. Ayon po dyan sa binasa nating talata, ay napakaganda pong challenge o pagbibigay linaw sa atin ng banal na kasulatan. Sabi po sa Tagalog, sa ikalawang Korinto, sa sa talatang 1, yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos. Nakikiusap kami sa inyo. Huwag ninyong sayangin
ang kagandahan loob na ibinibigay sa inyo ng Diyos. Purihin ng Diyos sa kanyang salita. Napakaganda po ng hamong ito. Huwag natin sayangin ang kagandahan ng loob na ibinibigay sa inyo. Ibig sabihin, patuloy yan nagbibigay ng biyaya ang Diyos sa buhay natin. Ang nakakalungkot dito, baka maraming nasasayang na biyaya ang ibinibigay sa atin ng Diyos. Ang sabi ng Bible, huwag niyong sayangin. At yan po ang pag-uusapan natin. Ang topic po natin sa umagang ito, treasure God grace. Pagyamanin ang biyaya ng Diyos. Pag sinabi pong pagyamanin, payabungin, paramihin pa. At yan po ang isang magandang makita natin. Bago natin pag-usapan yan, ay payayamanin natin yung biyaya ng Diyos. Palalaguin, pagyayamanin. Ano-ano ba yung mga biyaya ng Diyos na tinataglay natin na hindi natin masyadong napapansin at sabihin natin nababaliwala ng maraming tao at maraming nagsasabing Kristiyano. Pansinin po, una, sa Efeso 1:7, tinubos tayo ni Kristo sa pamagitan ng kanyang dugo, ay pinatawad ng ating mga kasalanan sa ganong kadakila ang kanyang kagandahan loob. Kagandahan ng loob sa atin, yung biyaya ng Diyos, yung kanyang pagpapatawad sa atin, sa pamagitan ng banal na dugo ng Panginoon sa Kristo, ay yan ay biyaya ng Diyos. Sabi, huwag niyo sayangin. Ang sabi po sa Efeso chapter 2 verse 8, sapagkat dahil sa kagandahan ng loob ng Diyos, kayo niligtas sa pamagitan ng pananampalataya, at ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos, at hindi sa pamagitan ng inyong sarili. Yan ay mga biyaya ng Diyos. Ang sabi po sa Titus chapter 3 verse 7, upang tayo'y gawing matuwid sa pamagitan ng kanyang kagandahan loob, at ay maging tagapagmana ayon sa pinangakong buhay na wala hanggan. Ang napakasarap, kapatawaran, ang gawad ng Diyos sa buhay natin. Ito po yung biyaya ng Diyos, yung kaligtasan sa kagandahan ng loob ng Diyos. At di ba napakasarap na ito? Ang sabi kay Tito, upang tayo gawing matuwid sa pamagitan ng kanyang kagandahan loob. Sa tingin ng Diyos, matuwid ang buhay natin. Sa kabutihan ng Diyos, sa biyaya ng Diyos. Upang tayo maging tagapagmana sa pinangako na buhay na wala hanggan. Ibig sabihin ito, biyaya ng Diyos, magmamana tayo ng buhay na wala hanggan. At yan po yung biyaya, napakarami pang biyaya ng Diyos na hindi natin napapansin. Para lang nagdaan sa ating harapan, hindi natin napakinabangan. Minsan sinasabi ng tao, salamat sa biyaya ng Diyos. Pero miya-miya lang ng konti o kinabukasan lang, parang walang nagdaang biyaya, parang walang naranasan. Ang sabi po sa ikalawang Tesalonica chapter 2 verse 16, aliwinawa kayo ng ating Panginoon sa Kristo at ng ating Diyos Ama na umibig sa atin, at dahil sa kanyang kagandahan loob ay nagbigay sa atin ng kanyang hindi nagbabagong lakas ng loob at matibay na pag-asa. Ito po yung magandang iti-treasure natin Ang ating Diyos, sa kagandahan loob niya sa atin, siya ay nagbigay sa atin ng hindi nagbabagong lakas ng loob, yung tibay ng loob, at matibay na pag-asa sa ganitong sitwasyon. Kung hindi matibay ang pag-asa natin sa ganitong pandemic, tapos na tayo. Baka hindi na natin alam kung anong gagawin natin. Pero yan ay biyaya ng Diyos na dapat i-treasure natin, pagyamanin natin sa buhay natin ito. Sa panahon ngayon, nakakalungkot, marami pong bumibigay na sa hirap ng buhay. Pero tandaan natin, biyaya ng Diyos sa kabila ng chaos, kaguluhan ng mundo. The grace of God, ang biyaya ng Diyos ay sagana. Sabi ng Bible, huwag niyo lang sasayangin. Yamang tayo naghahayag ng mga mananampalataya, ito po ang pag-usapan natin. Dalawang bagay lang po nais ko pong share sa inyo. Treasure God's grace. Papaano natin pagyayamanin ang biyaya ng Diyos?
nasa buhay natin at yung mga darating pa. Marami nagsasabi, kaya nangyari sa buhay ito, biyaya lang ito ng Diyos. Pero bakit hindi nagpapatuloy? Hindi natin pinagyayaman. Kailangan pagyamanin po natin. 2 bagay lamang po ang paraan para mapagyaman natin. Ang biyaya ng Diyos sa buhay natin ito. At hindi ko naman po kailangan pagtagalin. Ang una po, live with pure heart. Ang unang hakbang, mamuhay na may malinis ang puso. Dapat para umunlad pa yan, para maingatan ang biyaya ng Diyos sa atin, mamuhay tayo ng malinis ang puso sa lahat ng pagkakataon. Sabi po ng Biblia sa Tagalog, yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos. Sabi po ni Apostol Pablo, nakikiusap kami sa inyong huwag ninyong sayangin ang kagandang loob na ibinigay sa inyo ng Diyos. Pagyamanin po natin ang biyaya ng Diyos sa buhay natin. Nang isulat po ito ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa iglesia ng Corinto. Ang iglesia po ng Corinto ay isang lugar na maunlad sa negosyo, sa kalakalan. At hindi lamang yon, ang marami po sa mananampalataya sagana sa mga kaloob ng banal na Espiritu. Yung gift of the Holy Spirit. Ang marami sa kanila nagsasalita ng ibang wika, yung iba sa kanila may propeta, pero nawawalang kabuluhan, nasasayang sa buhay nila. Ang problema nga, wala pong malinis na puso ang kanilang pamumuhay. At ito rin ang pwedeng mangyari sa panahon natin ngayon. Kailangan po mamuhay tayo ng malinis na puso. Ang kahulugan po ng treasured, highly valued, mataas na pagpapahalaga sa biyaya ng Diyos sa buhay natin. Halimbawa, pinatawad tayo ng Diyos, humingi tayo ng tawad. Ay pagsikapan na natin, hingi na tayo ng tulong ng Diyos, huwag na nating magawa. Yan ang ibig sabihin na mataas na pagpapahalaga. Yun po isang kahulugan ng treasure. Ang ikalawang kahulugan po nito, to enrich, pagyamanin, pasaganain pa ang biyaya ng Diyos. At yun po isang maganda, mamuhay na may malinis na puso na nagbibigay pagpapahalaga sa biyaya ng Diyos. Yun ang kailangan natin lahat. Ayoko pong sabihin kailangan, tayong lahat, kahit sinong tao, kailangan natin ito. Ang biyaya ng Diyos para sa lahat. Pero wag natin sayangin. Wag po natin sayangin. Kaya nga po sabi ng banal na kasulatan, sabi ng Panginoon Jesucristo sa Mateo 5:8, mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Hindi naman ibig sabihin ito, personal makikita niya. Mararanasan natin ang Diyos. Mararanasan natin ang Diyos kung may malinis na puso tayo. At yan ay hindi po imposible. Kasa't nakita ng Diyos malinis ang puso natin. At yan ang kailangan natin lahat. Kahit sino pa tayo, tayo man ang pinakamahirap sa balat ng lupa, kaya tayong pagpalain. Alam niyo po ibig sabihin ng mapalad? Sa wikang Banyaga, blessed, pinagpala. Makita lang ng Diyos na malinis ang puso natin. Nandun ang biyaya ng Diyos. Ang sabi nga ng sulat po ni Apostol Pablo kay Tito, sa Tito chapter 2, sa verse 11 hanggang 12, ganito po sabi, sapagkat nahayag ang kagandahan loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Napakasarap nito, sa lahat ng tao magdudulot ng kaligtasan. Ito ang nagtuturo sa atin upang talikuran ang makamundong pamumuhay, damdaming makalaman, upang makapamuhay tayo ngayon ng may pagpipigil, matuwid,
karapat dapat sa Diyos. Iba natin nakita ito. Yung pagliligtas ng Diyos, bunga ng kanyang kagandahan loob. Yung biyaya ng Diyos. Biyaya ng Diyos. At kapag naranasan natin ito na magtuturo sa atin, andito na yung biyaya ng Diyos eh. Pababayaan ko pa bang mawala ito? Kung hindi natin pababayaan na talagang pagyayamanin natin ito, hindi na tayo mamumuhay na makamundong pamumuhay. Yung mga damdami makalaman, kundi ang laman ng isip natin, gusto ko nito, gusto nito, ito gusto ko. Hindi ganon ang biyaya ng Diyos na nagmamalasakit. O sabihin po natin, yung talagang pinagyayaman yung biyaya ng Diyos. Ang pinagyayaman, ang biyaya ng Diyos, wala pong damdamin makalaman. At nakakapamuhay siya na kaya niya magpigil ng sarili at makapamuhay ng matuwid na karapat dapat sa harap ng Diyos. At yan po ang biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos ay kaligtasan. Pagka naranasan natin yung kaligtasan, yung biyaya ng Diyos, magdudulot sa atin ito ng kaligtasan ito, at ito magtuturo sa atin upang talikuran ng mga makamundong pamumuhay. Hindi na naman natin kailangan pag-usapan ito ng malawak eh. Pagka makamundo, walang ibang isipin kundi puro dito sa lupa. At hindi man lang mababanggit kapraso kahit pangalan ng Diyos o kahit ang salitang langit. Pero pagka naranasan natin ang biyaya ng Diyos, God will guide us, will help us, will provide us what we need. Yan pong isang pinakamaganda na makita natin. Makakapamuhay tayo ng karapat-dapat. At ang biyaya ng Diyos napakarami. Yung araw-araw lang meron tayong lakas eh. Sa Diyos lahat nang gagaling yan eh. Araw-araw nagigising tayo eh. Ang tao pagka nakatulog, hindi niya na alam kung anong nangyayari sa buhay niya. Basta tulog ang tao. Magigising tayo sa biyaya ng Diyos. Tandaan po natin lahat tayo bilang isang tao nagsasabing sa Diyos. Treasure natin ito, pagyamanin natin itong lahat ng ito. Tayo din ang makikinabang. Ang sabi po ng sulat ni Apostol Pablo, sa unang Timoteo, chapter 1, sa verse 15, chapter 1 ng 1 Timothy, chapter 1, verse 5, ang layunin ng tagubiling ito upang magkaroon kayo ng pag-ibig na mula't mula sa pusong dalisay. Ulitin ko po. Ang layunin ng tagubiling kong ito upang magkaroon kayo ng pag-ibig na mula sa pusong dalisay. Malinis na budhi, tapat na pananampalataya. Ibig sabihin yung biyaya ng Diyos, ang layunin nito mula sa pusong dalisay, magkaroon tayo ng malinis na budhi at matapat na pananampalataya. Hindi gegewang-gewang, walang compromise. At naniniwala ako, pagka inakap natin ang biyaya ng Diyos, ang Diyos din ang tutulong sa atin lahat, kahit ano pa ang sitwasyon. Ang sabi po sa Santiago 3:17, ngunit ang may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat, ay malinis na pamumuhay, maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, masipag sa paggawa ng mabuti, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. Pagka naranasan natin talaga ang biyaya ng Diyos, sabi niya, magkakaroon tayo ng karunungan. At ang karunungang iyan ng mula sa Diyos, makapagsisimula tayong makapamuhay ng malinis. Galing sa liwanag sa Diyos Matututuhan nating ibigin ang kapayapaan at mararanasan po natin ang biyaya ng Diyos. Patuloy yan
sa buhay natin sa kabila ng pandemic na ito. So, sa atin pong lahat, pagyamanin po natin ang biyaya ng Diyos sa pamumuhay na may malinis na puso sa ikararangal ng ating Diyos. Yan po ang una na mahalaga. Live with pure heart, mamuhay ng may malinis na puso. Ay ikalawa po, live with integrity. Babasahin ko po uling talatang binasa natin sa 2 Corinto chapter 6 verse 1. Yaman kami katulong sa gawain ng Diyos. Nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang kaganda ng loob na ibinigay o ibinibigay sa inyo ng Diyos. Para magpatuloy yan, sumagana, maranasan natin, kailangan mamuhay tayo ng mayroong dangal mula sa ating puso. Live with integrity heart. Pag sinabi pong integrity, unchangeable, uncorruptible, unmeasurable, wholeness, ibig sabihin yung kabuuan, malinis ang ating pagkatao. Unchangeable, hindi nagbabago. Uncorruptible, hindi kayang talunin ang kadrumihan ng buhay natin. Malinis talaga ang buhay. Yan pong ibig sabihin ng integrity. Pag namuhay tayo na may integridad o dangal na puso sa harap ng Diyos, hindi tayo madadaig, hindi tayo pabago-bago, hindi masusukat yung biyaya ng Diyos sa buhay natin, hindi kaya makurap yung buhay natin sa tulong ng Diyos. Ang kabuuan ng ating pagkatao, taglay-taglay natin yung dangal. Ang sabi po ng aklat ng kawikaan, sabi po sa Proverbs chapter 10 sa verse 9, ayon po sa New Living Translation, people with integrity walk safely, but those who follow crooked path will slip and fall. Napakaganda ho ng sinabi ng Biblia o ng banal na kasulatan. Ang taong namumuhay na may dangal, lalakad, salita pong safety, sa pag-iingat. Ang sarap mamumuhay sa integridad ay mayroong pag-iingat. Wala naman ba mag-iingat kundi ang Diyos People with integrity walk safely. Ganun kasimple po at napakasarap. At yan po ang pangako ng Diyos sa atin lahat, hindi sa akin lang, hindi kung kanino man, sa atin lahat. Live integrity with integrity heart. Ngayon, pag sinabi pong integrity, sa Tagalog po nito, simple lang, dangal. At kung tayo namumuhay na may integrity, tatlong salita ang nakapaloob dito na involved sa buhay natin. Integrity, truth, involved in our life. Una, pag ikaw ay namumuhay ng mayroong dangal, o tayo namumuhay ng may dangal o mayroong integrity sa buhay, unang nakapaloob dito, honest, matapat. Sa lahat ng bagay, dapat maging matapat tayo. Sa harap ng Diyos, sa harap ng tao, ano man ang ginagawa, ano man ang sasabihin natin, maging matapat tayo. Lalo na sa harap ng Diyos. Kung namumuhay tayong may integridad, dapat tayo'y matapat. Sa lahat ng bagay, tapat ka sa pamilya mo, tapat ka sa Diyos, tapat ka sa trabaho mo, tapat ka sa sarili mo. Umpisahan natin, tapat ka sa Diyos, tapat ka sa sarili mo, tapat ka sa pamilya mo, tapat ka sa trabaho mo, sa mga kaibigan mo. Ang sabi po ng Kawikaan, chapter 12, sa verse 17, sa pagsasabi ng tapat, lumilitaw ang katarungan, ngunit ang pagsisinungaling ay lumilika ng kapahamakan. Sigurado pong tama ito. Una, salita ng Diyos ito. Pero sa karanasan, sa sitwasyon, sa buhay ng tao, pag ang isang tao nagsasabi ng tapat, nagiging makatarungan ng tao. Pero pagka nagsisinungaling ang tao, maraming kaguluhan.
Kaya mamuhay po tayo ng may dangal. Sabi, sa pagsasabi ng tapat, salita pa lang yan, oh. Di lalo sa Diyos. Pagka naging tapat tayo sa Diyos, sigurado tapat ang Diyos sa buhay natin ito. Sa harap ng Diyos, paano tayo magiging tapat sa Diyos? Sabi ng Biblia, napakarami tayong pwedeng sabihin. Kaya tayo binigyan ng Diyos ng pagpapala, ng kanyang biyaya. Nais niya na maging tapat tayo sa ating buhay na sumusunod sa Diyos. Maging tapat tayo sa Diyos kung ano yung gusto niya. Maging tapat tayo sa ating kapwa. Ang isang simple, sabi ng Diyos, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Utos po ng Diyos yan eh. Ibigin mo ang Panginoon Diyos ng buong puso at kaluluwa, lakas at isipan. At ikalawang utos, ibigin mo ang iyong sarili gaya ng iyong kapwa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. At yan ay kapahayagan ng katapatan. Gaano ka naging tapat o gaano tayo naging tapat sa Diyos sa pagsunod sa kanyang utos. Simula sa pagsisimba, sa pagbabasa ng Biblia, sa pananalangin. Nagturo ang Panginoon sa Kristo ng panalangin eh. Kung isa ka sa tinuruan, tapat ka ba sa Diyos na lagi kang nakikipag-usap sa Diyos mula sa panalangin? Nagiging tapat ka ba sa pagsunod sa Diyos? Tayo po ang pwedeng sumagot niyan. Sabi po ng Biblia, sa pagsasabi ng tapat, lumilitaw ang katarungan. Tapat ka ba sa magulang mo? Alam niyo po, ito ang problema. Pero pwede pong ayusin yan. Sabihin niyo lang po sa Diyos, Lord, tulungan niyo po ako maging tapat ako talaga. Dahil yung biyaya mo, hindi ko po kayang sukatin. Hindi ko kayang timbangin. Pero lagi ko pong nararanasan, tulungan mo po ako maging tapat sa iyo. Pangalawa po, nakapaloob dun sa salitang integrity. Respect. Sa Tagalog yung paggalang. Respect to God and to mankind. Paggalang sa Diyos at paggalang sa kapwa-tao. Pag sinabing respect, una ang Diyos. Kung marunong tayong gumalang sa kapwa, lalo dapat sa Diyos. Kung gusto nating huwag masayang ang kabutihan ng Diyos. Alam niyo, ito ang problema eh. Pagka ang inimbita tayo sa kasalang nag-imbita, lalo na't may mataas na tungkulin sa gobyerno, may magandang kabuhay, may pinag-aralan, masyado mataas ang pagrespeto natin. Sa kasal, bago pa lang dumating ang maaga at maayos na maayos. Eh bakit pagka sa Diyos? Hanggang saan ba yung naibibigay nating mataas na respeto sa Diyos? Pagka naibigay natin yung the best, hindi masasayang yung biyaya ng Diyos sa buhay na binibigay sa atin lahat. Ng Diyos, hindi masasayang. Pakikinabangan natin ang lahat ang biyaya ng Diyos na binibigay sa atin. Yung trabaho natin, siguradong pagpapalain ng Diyos. Yung kinikita natin, kahit maliit magkakasya, biyaya ng Diyos yan. The best, respect God and mankind. Lahat ng tao, may pinag-aralan, walang pinag-aralan. Kay bata, kay matanda, igalang natin. Pagka bata, parang hindi na nare-respeto. I-respeto natin. At yan po isang mahalaga. Ang sabi po ng banal na kasulatan sa unang Pedro chapter 3 verse 16. Ngunit maging mahinahon at magalang kayo sa inyong pagpapaliwanag bilang mga lingkod ni Kristo. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budi upang mapahiya ang mga nanglalait at humahamak sa inyong magandang pag-uugali. Sabi ko dito, panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi.
Tumutukoy po ito sa harap ng Diyos at sa lipunan. Sa harap ng Diyos, sa mga tao, makita sa atin yung pag-respect sa harap ng Diyos. At hindi lamang po yun. At mahalaga. Yung pangatlo, responsibility. Kung meron tayong integridad, may dangal na pamumuhay, ito yung responsibilidad natin. Mapanatili natin yung responsibilidad natin ito na manatili tayong meron dangal. Yun ang responsibilidad natin. Number 1 yun. Responsibilidad natin sa Diyos, sa ating sarili, sa ating kapwa. Ang Panginoon Kristo, iginalang niya yung sarili niya. Tayo din, responsibilidad natin, pananagutan natin sa Diyos ang ating buhay. Pagka tayo po ay nagpabaya at nasasayang ang biyaya ng Diyos. Ulitin ko po, responsibilidad sa sarili. Pagka nagpabaya tayo sa sarili, pinabayaan natin ang pamilya natin. Pinababayaan natin ang relasyon natin sa Diyos. Kung ang inaatupag natin yung kaguluhan sa mundong ito, lahat ng gusto natin sa mundong ito, pinababayaan natin ang relasyon natin sa Diyos. Hindi nyo napapansin, pinababayaan nyo na rin ang sarili nyo. Nasasayang ang biyaya ng Diyos sa atin lahat. The best, tandaan po natin, do the will of God. At yan po ang responsibilidad natin lahat. Ang sabi po ng banal sa aklat ng mga gawa, chapter 20, verse 26. Acts 20, verse 26. Kaya sa araw na ito, sinasabi ko, hindi ako mananagot kung mapahamak ang sino man sa inyo. Nasa atin po, para tayo ay hindi mapahamak. Pag hindi tayo tumugon sa Diyos, yung biyaya ng Diyos nasasayang. Kung sinasabi mong ikaw Kristiyano, panindigan mo. Kung hindi mo paninindigan, ikaw ang mananagot sa Diyos, hindi iba. Panindigan po natin para huwag masayang ang biyaya ng Diyos sa buhay natin ito. Akala ng iba, ganun lang ang pagiging Kristiyano. Hindi po madali ang buhay Kristiyano. Ang buhay Kristiyano ay responsibilidad ng may katawan. Kung paano siya tutugon sa sinasabi ng Diyos at tutugon sa layunin po ng Diyos. Kaya sa umaga pong ito po maganda. Mamuhay po tayo ng may dangal na matapat sa Diyos, may paggalang sa Diyos at sa kapwa na gumaganap sa pananagutan natin sa harap ng Diyos. Naniniwala po ako, ito po ay para sa atin lahat. Manalangin po tayo. Kung gusto niyo po sumunod sa panalangin, salamat. Hingi tayo ng tulong. Lord, tulungan mo po ako. Yung sagutin ko po sa buhay ko. Para wala po akong sisihin. Manalangin po tayo. Ama, sa pangalan mo po, salamat sa katotohanan. Nang biyaya mo ay sapat sa maraming bagay sa buhay ko. Pero nakakalungkot po kung mayroong masasayang na biyaya mo. Ikaw po ang may sabi, huwag naming hayaan ibigay sa mga baboy ang iyong biyaya. Dalangin ko po, Ama, patawarin mo po ako sa pagkukulang, hindi pagpapahalaga sa biyaya mo. Ang patuloy kong dalangin, linisin mo po ako. At narito po ako, itinatalaga ko po ang aking buhay sa iyo, dakilang Diyos, ng buong puso, kaluluwa, lakas at isipan. Sa ikararangal ng iyong pangalan. Salamat, tutulungan mo po ako makapamuhay ng may malinis na puso, may integridad, may dangal sa ikararangal ng iyong pangalan. Ito po ang aking dalangin na may pasasalamat, papurit, pagsamba. Maraming po salamat. Patuloy po tayong dumalugod sa Diyos. Ama, salamat po sa katotohanan ng iyong aral. Dalangin namin, pagpalain mo po ang lahat ng ito sa puso namin at iparanas mo po sa amin ang iyong katwiran at katotohanan. Magtagumpay kami na hindi nasasayang ang iyong mga biyaya. Salamat, pinagpala mo kami at pagpapalain mo po kami lahat sa ikararangal ng iyong pangalan. Maraming po salamat.
Ang iyong mayamang pag-ibig at pagkalinga, pangasiwa at pagpapala ang sumagana sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. 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 Sa magandang umaga po, purihin po ang ating Diyos. Amen. Amen.